Warning: Bitag Live Primetime is a social media production that caters to mature audiences. It is a no-holds-barred expression of views and opinion of the investigative journalist and host Ben Tulfo, intended for Filipino viewers worldwide. Discussions may contain language and humor that may be inappropriate for some sensitive viewers. If you do not approve of the above, please do not watch our video. Should you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' maturity is advised. Marami pa raw hong mamamatay na mga Chinese sa droga. Mamamatay sila either A, overdose, 2, sila'y hindi na alam kung paano umuwi kaya sila'y natatagpuan sa punerarya na lang. Baka nagpatiwakal. B, nanlaban sa operations, I doubt it. Kaya eto mga Chinese drug lords na to, sasabihin na ho natin, mamamatay ng mga Chinese at hindi lang drug lords, marami raw ho mga Chinese drug lords, makinig kayo sa Taiwan, makinig kayo sa mainland China, makinig kayo mga putok sa buhong pendeho kayo. Nag-aangkin na kayo ng lupa, nag-aangkin na kayo ng isla, pati China Sea dahil China, akala ninyo sa inyo mga iho de pulburon kayo eh. Mga iho de pulburon. Iho de puto. Puto ko tsinta. Putong ina, putong ama, putong lola, putong apo. Putong ina, amoy-amoy. Sige, bahala ka sa buhay nyo. Ngayon, ito hong sinasabi ho natin sa mga Chinese ho to eh. Alam nyo, sa bawat Chinese mga drug lords, may facilitator ho sila eh. Meron ho silang mga connect din ho, na mga gumagamit ho sila ng sinasabi ho natin, mga legitimate business. Pero yun hong mga drug lords na yan, sinabi na ho ng this is how the transnational drug syndicate operate. In a country like Philippines, napapasukin ho nila where the corruption is rampant. Pag ang katiwalian talamak tulad ho ng nakadaang administrasyon, anti-corruption drive pero tumatanggap naman. Bribe, hindi extortion. Iba ho yung extortion, you extort. Yung bribe, tanggap ka lang. So, the giver and the taker, hindi ho ba? Pareho kurap ho yan. Pag ikay ng bribe, kurap ka. Pag ikay humihingi ng kurap ka rin. So, sa panahon ho ni Pinoy, ala ho masyadong extortionista. Anong ginagawa? Tumatanggap lang. Corruption pa rin yun. Sino yung nagbabribe? Chinese. Kaya ho sila lumaganap eh. Can you imagine may mga facilitator ho sila? Kaya yung mga Chinese ngayon, talaga mga betlog nila nagkakalansingan, yung mga bombolyas nila, di na malaman. Yung mga bombolyas nila, all of a sudden naging ping-pong ball, jackson ball. Dati, ang lalaki ng mga betlog nila na ang tatapang, akala mo kung sino. As a matter of fact, mga boss, way back about 3 years or 4 years ago, nabahalong isang mataas na opisyal, isa ho sa mga husgado sa Supreme Court na akin nakakausap. Hindi ko sasabihin pangalan. Ang kanilang pagkabahala yun hong paging maangas na mga Chino doon ho sa South China Sea. Ang pagbobomba ng water cannon doon ho sa ating mga fishermen. Meron hong hinala that time na panahon ho ni Pinoy na ayaw ho magsalita ni Pinoy kasi alam mo naman si Pinoy, ping-pong ball din eh. Laho siyang bayag na malaki. So, alam mo, magaling lang siya magtuturo-turo. Ngayon, hindi niya kayang turo-turuin ng China kasi babaliin niya kanyang daliri. So ngayon, nagsasabi ho noon, ito ho, I don't even know if this is a theory, but they believe sa intel ho noon, ng panahon ho nila Pinoy, na ang nagpapakalat daw ho ng mga drugs sa Pilipinas, mga Chinese, isa ho sa mga estratehiya para talagang magulo ang bansa pagkatapos ma-occupy ho nila, yun hong sinasabing South China Sea, kasi the war in two front, war inside and a war outside. So, sa loob pa nga lang, hindi mo na makayanan, puro durugista, puro mga addictus ng kalaban mo, tapos lalabang kang addictus ka sa China. Sino nagbebenta? Sino? Sa China, in-execute yung mga putok sa buong pendehong mga putong kutsinta na yan. Naintindihan niyo? Mga anak ng putong kutsinta na yan. Pagdating dito, nagbebenta. Dapat pina-firing squad lahat ng mga Chino mapatunayan sa sinasabing droga. Kaya ang ginagawa ng Duterte administration, sigurado sila, nanlaban. Kaya, eto ho ang sinasabi ni General Bato, kayong mga Chino, marami pang mamamatay sa inyo. Sa panaginip ni Ben Tulfo, ang iba sa inyo manlaban.
Pag hindi kayo manlaban, mas malaki ang chances mong lumaban na lang kaysa mamatay ka na walang kalaban-laban kung drogang pag-uusapan.